Senator Erwin Tulfo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang umano'y pamimili ng mga kawani ng barangay sa Cebu sa pamamahagi ng ayuda sa mga biktima ng bagyo. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Pinaiimbestigahan ni Senator Erwin Tulfo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang umano'y diskriminasyon sa pamamahagi ng ayuda sa mga biktima ng bagyo sa Cebu. Ito ay upang matiyak na ang lahat ng apektado ng bagyo ay makakatanggap ng tamang supply at nararapat na tulong mula sa pamahalaan sa gitna ng umano'y pamimili ng mga mamamayan na bibigyan ng tulong sa nasabing lalawigan. Ayon sa senador, nakakagalit ang mga balitang kanyang natanggap ukol sa ilang mga personel sa Cebu na ganito ang gawain. Dagdag pa niya, hindi raw ito ang unang pagkakataon na may mga ganitong insidente. Sa pahayag ng senador, nung siya pa ang kalihim ng DSWD ay naririnig niya na ang mga ganitong ulat. Tulad na lamang ng isang residente mula sa Purok Isla Verde, Talisay City sa Cebu na kahit nawasak raw ang kanyang tirahan epekto ng baha, ang idineklara ng mga kawani ng barangay sa survey ay partially damaged lamang. Double whammy, yan ang binitawang salita ng senador sa patuloy na diskriminasyon sa ayuda, kung saan ang ibig sabihin ay biktima na nga ng kalamidad, tapos biktima pa ng manipulasyon sa pamamahagi ng ayuda. Matatandaang noong Hulyo, inihain ni Senator Tulfo ang Senate Bill No. 254 o ang panukalang Anti-Discrimination in the Delivery of Social Protection Programs Act, kung saan ay layo ng batas na ito na bigyang parusa ang mga mapanuri, mapanlinlang, mapanamantala at diskriminatoryong gawain ng mga opisyales ng gobyerno sa pagsiserbisyo o pamamahagi ng tulong sa mga programang panlipunang proteksyon. Saad ng senador, nakakasiguro siyang masusolusyonan ang ganitong klase ng issues sa ayuda sapagkat kilala niya si DSWD Rex Gatchalian na hindi nito palalampasin ang mga ganitong klase ng insidente. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Mission Network. Samantala, nagbabala sa publiko ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kontra sa pagkalat ng lumang video ng matinding pagbaha sa National Capital Region o NCR dulot ng Bagyong Juan. Ayon sa MMDA, ilang netizen ang nagbahagi nito sa online kahit na walang major flood incident na nai-report sa Emergency Operations Center. Paalala ng departamento maging mapanuri sa mga kumakalat na post o pag-share online upang maiwasang magpalaganap ng mga pekeng balita o maling impormasyon. Mahalagang tignan ang petsa at oras ng bawat post at hanapin ang mga mapagkakatiwalaang official page ng ahensya ng pamahalaan. Sa iba pang ulat, kamakailang nasabat ng Philippine National Police o PNP Regional Office 9 ang 15.8 million pesos na halaga ng smuggled na mga sigarilyo sa Manalipa Island, Zamboanga City. Nasamsam ng ahensya ang 226 na bilang ng kahon ng assorted smuggled cigarettes na isinagawang maritime security operation sa naturang lugar. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 6 na suspect na naharap sa patong-patong na kaso ng smuggling. Bilang pagsaklolo naman sa mga nasalanta at paghahanda sa dulot ng Bagyong Juan sa mga bahaing lugar sa bansa, inilikas at sinaklolohan ng PCG ang mga residente rito. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Magmula noong November 9, tuloy-tuloy ang operasyong isinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga flood-prone area sa bansa, bunsod ng epekto at inaasahang idudulot pa ng Bagyong Juan. Kamakailang inilikas ng PCG ang 145 individual sa Occidental Mindoro at tinungo sa mga nararapat na pansamantalang evacuation center para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan at maiwasan ang trahedyang dulot ng bagyo. Bukod dito, nagsagawa din ng grupo ng rescue operation sa residenteng sugatan sa Sorsogon matapos mabagsakan ng puno bunsod ng tumitinding paglakas ng hangin. Sa kabila nito, patuloy naman ang pagtugon ng ahensya sa mga pangunahing pangangailangan at kaligtasan ng mga apektado kung saan nabahagian ng relief goods sa mga lugar ng Cagayan, Apari,
Capiz, Aklan at Guimaras. Tuloy-tuloy din ang pagpapalikas sa mga magsasaka sa Ilocos Sur. Sinigurado din ng PCG na pananatilihin nilang nasa high alert status ang kanilang operasyon upang matutukan ang mahigit pang pangangailangan ng mga nasalanta sa oras ng sakunang dulot ng Bagyong Uwan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay na balita ukol sa Bagyong Uwan, nag-abiso ang Department of Transportation o DOTR ng libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 sa buong araw ng November 10 hanggang 11 bunsod ng bagyo. Bukod sa libreng sakay, libre na rin ang RoRo terminal fees at airline cargo fees para sa mga maghahatid ng rescue equipment at relief goods. Gayon din ang toll fees para sa mga sasakyang re-responde sa mga apektado ng bagyo na kailangan dumaan sa expressways, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nabigyan na rin ng pagkain at inuming tubig ang mga pasaherong na stranded sa Pantalan, Paliparan at bus terminals. Sa kabilang banda, balik biyahe na ang mga sasakyang pandagat sa lalawigan ng Guimaras patungong Iloilo City ngayong Lunes. Ito ay kasunod ng inilabas na Sea Travel Advisory ng Philippine Coast Guard Iloilo na kanila nang itinaas ang travel restriction sa biyahe ng mga fiber boat at RoRo vessels dahil sa wala nang nakataas na storm signal sa lalawigan at lungsod. 50% ang authorized capacity ng fiber boats, habang 75% naman sa RoRo vessels. Gayunpaman, nananatiling suspendido ang mga flight mula Iloilo papuntang Bacolod at Bacolod papuntang Dumangas dahil sa patuloy na pag-iral ng Bagyong Uwan. Kaugnay na balita ukol sa bagyo, agad na kumilos at nagtalaga ang Quezon City Veterinary Response Team ng mga barangay na magsisilbing pet evacuation center para sa mga alagang hayop sa kasagsagan ng bagyo. Makikita sa inyong screen ang mga sumusunod na barangay na itinalaga ng vet team ng lungsod. Kaugnay nito, patuloy ang pagmomonitor ng City Veterinary Department, katuwang ang mga barangay animal officers upang masigurong ligtas ang mga fur pet sa gitna ng masamang panahon. Susunod sa News Force. Rescue operation sa mga nasalantang lugar sa bansa, isinagawa ng BFP. PNP, patuloy ang pagantabay at kahandaan sa epekto ng Bagyong Uwan. OCD, inalerto ang ilang lugar sa Luzon sa pagtaas ng daluyong dulot ng bagyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.